Walang nakikitang banta ng destabilisasyon sa hanay ng Philippine National Police mula sa mga miyembro nito at maging sa mga miyembro rin ng mga retiradong general ng organisasyon. Ito ang kinumpirma ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. sa panayam ng media sa kanya sa Camp Bagong Diwa. Kasunod ng kontrobersyal na pahayag ng Armed Forces of the Philippines na may namumuong destabilisasyon mula sa mga retiradong general ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Ayon kay PNP Chief General Acorda, maayos naman nilang napag-uusapan ang iba't ibang hinaing na mga kawanin nito, katuwang ang tanggapan ng Pangulo kung kaya't malayoan niya na magkaroon ng tangka ang kanilang organisasyon na sumali sa napapaulat na pagpapabagsak sa gobyernong Marcos. Paglilinaw ng general, wala silang nakikitang rason para gawin ito sa Pangulo. We are happy that with our President, he is very much sensitive with the sentiments, with the plight of our police officers. And I do believe that pati rin sa AFP, ganun din. And when it comes to destabilization on the part of the active PNP members, natitingnan naman natin lahat, na pag-uusapan naman lahat. There were some issues about the MUP, some sectors tried to weaponize it, pero sa akin naman is with our conversation with the Speaker of the House, si Secretary of Finance, kay Secretary Jokno, and of course with the President, who is very much, every now and then, pag nagmi-meeting kami, tinatanong niya kumusta yung kapulisan natin. And napag-uusapan naman. Bagamat mahigpit rin naman nila itong binabantayan na hindi lumaganap sa loob ng kanilang organisasyon para maiiwas ang kanilang mga kasamahan na sumapi sa mga ganitong klaseng propaganda. Matatandang ikinabahala ng marami ang pahayag na ito mula sa militar, ngunit kalaunay binawi rin ang pahayag na ito at sinabing wala itong katotohanan. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., misquoted lang anya siya at tanging intensyon lang niya ay paalalahanan ang lahat ng miyembro ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na huwag makilahok sa anumang grupo na naisiraan at ibagsak ang presidente. Mahigpit rin ang naging habilin nito sa mga militar na tumayo at manindigan sa kanilang sinumpaang tungkulin na protektahan ang mga Pilipino at Estado. Sa ngayon, halos tikom na ang bibig ng general para pag-usapan ng isyu matapos itong linawin ang anyay maling impormasyon na naipakalat sa publiko. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Paul Montibon, SMNI News.